Guys, for today's video, nagre-research kasi ako ng topics And sabi ko, check ko nga si Lazada. Try ko nga umorder ulit dito kay Lazada gamit ang Last Pay Later. Kasi marami nang nagtatanong sa akin about meron po bang way ang Last Pay Later to GCash or Last Pay Later to cash. Sabi ko, i-check ko. And hindi actually yun yung yung nakita kong bagong update kay Last Pay Later. So, kung gusto nyong malaman yung update kay Last Pay Later and also kung posible nga bang i-convert yung Last Pay Later na maging cash or to GCash, well, samahan nyo ako, pag-usapan natin yan. Sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new to my channel, I do reviews about personal finance na meron na akong experience or meron na akong knowledge na ginawa ko na ng videos and playlists na makikita nyo dito sa taas. At kung bago kayo dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay guys, so ayan, nasabi ko nga sa inyo na merong update si Last Pay Later. But before we continue about this update, ano ba tong Last Pay Later na to? So kung hindi nyo pa alam, si Lazada ay meron siyang parang loan facility na binibigay sa mga Lazada customers, sa mga online buyers, na itong credit line na to is pina-finance ng mga third-party lending companies. Isa na dyan si Akulaku. Previously, ako dati na kay Atomy yung account ko. Pero now, hindi ko alam kung bakit napunta na siya kay Akulaku. So sila yung mga companies na nagpa-finance ng Last Pay Later. Okay naman to Last Pay Later na to, i-compare natin to kay S-Pay Later na as time goes by na ginagamit nyo siya, tumataas ang credit line nyo. But apparently, si Lazada ay wala siyang feature na offline merchant. So, kung makikita natin sa mga stores, diba, sa mga offline stores, may makikita tayong mga Shopee Pay, mga ganon, Shopee na QR sa mga merchants. Pero wala talaga tayong nakikita Lazada QR. Ang ibig sabihin lang nun is hindi nakipag-engage si Lazada sa mga offline merchants. So, yun yung pinagkaiba ni Last Pay Later sa Shopee Pay Later. Bakit natin kailangan malaman yun? Kasi it would boil down dun sa question nyo na kung pwede bang i-convert si Last Pay Later to cash. Okay, pero before we go there, ano ba tong update na sinasabi ko about Last Pay Later? Okay, so previously kasi, isa sa yung Last Pay Later na natutuwa ako dito. Kasi malaking tulong tong Last Pay Later kung meron ka to extend yung budget mo in a month. Bakit? Kasi dati, ito yon. Dati si Last Pay ay nag-o-offer ng 0% interest ng up to 40 to 45 days depending on when you bought the item and dun sa cutoff nyo. Syempre, kunyari, ang cutoff nyo kinabukasan, tapos umorder kayo ngayon, edi tipong 15 to 16 days na lang bago nyo kailangang bayaran yung amount na hiniram nyo. Pero right after ng cut-off, doon kayo nanghiram, yun, aabot ng 40 to 45 days. Goods yun kasi 0% interest. Pero ngayon, ipapakita ko sa inyo. Okay, so punta tayo sa Lazada. Kunyari, meron tayong bibilin. Ito. So, ito, nandito na sa cart ko yung items na gusto kong bilhin. So, worth 1791.45. So, pag chineck-out natin yan, ayan, punta sa 791.45. And then, click natin yung Last Pay Later as our payment method. Ito, nakalagay yung Select Installment Plan. Click natin yan. So, wala na yung 0%. Pay next month due on November 16. Yan, ang lumalabas ay meron akong kailangang bayaran na interest na 69.89 pesos. Hindi ko alam bakit nag-change. Bakit na nila tinanggal yung 0%? Kasi ang laking tulong nung 16 to 40 days na 0% interest. Diba? Ayan, so wala na ngayon. As of this time of recording, as of this time of showing this to you, wala na yung 0% interest. So medyo nakakalungkot na update to kay Lazada Pay Later. But tingnan natin yung interest niya. Kamusta ba tong 69.89 pesos? Sige, 69.89 pesos divided by 1,791.45, lumalabas na 3.90% yung monthly na charge sa kanya. So, i-multiply natin ito by 12, ang APR na lumalabas ay 46.81%. Kung quickly titingnan natin yan sa Shopee, kuha tayo ng isang item dito para lang makita natin yung interest rate sa S-Pay Later Buy Now, which is also due by next month. Ito, Buy Now and Pay Later in the next month. 3,170.48. 3,170.48 minus 3,050. 120.48 yung interest niya. So, divide natin yan by 3,050. Lumalabas na 3.95%. So, mas mataas si S-Pay Later by 0.5%. So, halos parehas na rin siya with S-Pay Later
Yun sana yung kinagandahan ni Last Pay Later na hindi kailangan ng promotion before para ma-avail mo yung 0%. It's automatic, basta 1 month or pay next month, it's 0%. Ngayon, pumantay na siya kay SPay Later na kahit next month mo lang siya babayaran, magkakaroon ka na ng interest. So, yan yung unang update natin with Last Pay Later. Now, ano na yung Last Pay Later to cash, Last Pay Later to GCash? Well, sabihin ko po sa inyo na wala pong way as of this time na mako-convert nyo yung Last Pay Later nyo na maging GCash na legit official. Ano yung ibig sabihin ng legit and official? Well, basically, like, kunyari, sa SPay Later, di ba? Scan QR, which is a legit way naman. Kasi yung pinayagan ni SPay Later yung QR, di ba? Ito naman, walang ganung way si Lazada para ma-convert yan sa cash or GCash. However, meron isa akong alam, pero never kong i-recommend sa inyo is by the use of the traders. Ano ba itong mga traders na to ulit? Sila yung mga, kunyari, merchant ako ni Lazada. Tapos, kunyari yung kapatid ko or kapitbahay ko, gusto niya i-convert yung SPay Later niya. So, pupunta sa Lazada yung kapitbahay namin and yun, magpo-purchase sa akin ng bogus item or kahit na anong item na worth ng i-convert niya. So, yan, nabili mo na sa akin. So, ibibigay ko naman sa iyo yung cash with my commission or service charge. So, ganun. So, ito, hindi ko to nire-recommend kasi medyo malapit ito sa scam. Sasabihin niyo naman, Lazada naman yan pwede magsumbong kay Lazada. Well guys, bawal po kasi sa Lazada ang magbenta ng digital goods na hindi under kay Lazada Mall. So tipong kunyari, mag-ano lang ako, magbubukas ng Lazada store, sasabihin ko, 500 GCash. Bawal po yun. So ipapasara ni Lazada yung store nyo kapag nakita kayo ng may ganon. Same as with Shopee, bawal din po yung ganong digital goods na binibenta na hindi under kay Shopee Mall. So, malaking chance na baka hindi rin po kayo masupport ni Lazada kasi yung transaction is forbidden. Kaya mas mahirap maghabol kasi nga pinagbabawal po siya. Okay, so edi pwede naman po sa sa Facebook Marketplace. Well, yun na rin po. Unan yung ipapadala sa kanila Unan yung ipopurchase sa Lazada shop nila Tapos, you are at mercy from them to fulfill their obligation. So, kung hindi nila fulfill, magagalit na naman kayo. Sabihin, na-scam ako or what. First and foremost guys, wag nyo na lang pong subukan yan. Ginawa po si Lazada para mag-purchase po kayo kay Lazada. So, I would rather suggest na mag-purchase na lang kayo ng item na pinapurchase nyo naman karaniwan. Kunyari, mamimili kayo ng pagkain, grocery. Diba? Meron naman po Check nyo na lang yung mga item na mas makakamura kayo pag online nyo binili versus sa grocery nyo. At least nagamit nyo pa yung Last Pay Later nyo. Pero again, dahil sa may interest na siya, well, medyo pag-isipan yung mabuti kasi hindi na siya yung 0% interest, di ba? Meron na kayong babayarang interest in case na gagamitin nyo si Last Pay Later. Okay? So, sana naging malinaw sa inyo itong conversation natin about Last Pay Later. And for our question of the day, since madalas itong tanong yung mga convert to cash, di ba? SPay Later to cash, G-Credit to cash, G-Gives to cash. So, ang question ko sa inyo ngayon, mas matimbang pa rin ba talaga ngayon ang cash over sa digital credit or digital money? Kaya nyo na bang matapos ang isang araw na hindi kayo masyadong gumagamit ng cash at ang madalas na ginagamit nyo ay ang digital na pera nyo? At bakit? Ilagay nyo yan sa comment section sa baba at may chance kayong manalo ng 1,000 pesos sa ating weekly GCash giveaway. Yun lamang po for today's video, but before we end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay Ava324. Sabi na, thanks kuya, kakatry ko lang using my BDO-CC. Working siya. At Ava324, shoutout po sa inyo. Maraming salamat sa panonood at pagsuporta ng aking mga videos. Thank you so much. I hope you can like this video, leave a thumbs up, and if not, wala nang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa sabing subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!